Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ako po ay bumabati sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol po dito sa Netherlands. Ano po? Pakinggan po natin sa iyong araw tungkol po dito. Alim at sikreto ng relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang Netherlands, isang malalim na ugnayan. Bakit ang lugar ng ICC, ang Netherlands, ang isa sa pinakamalaking investor sa Pilipinas? Ano ibig sabihin nito sa kalagayan ni Roque? Magiging parang Tevez ba siya dahil sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Timor-Leste? Nahuli si Tevez. Si Roque kaya sa Netherlands? Ano kayang mangyayari sa kanya? Isang sikretong hindi napapansin ng karamihan, pero habang lumalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa Netherlands, ang tahanan ng ICC, may isang tanong na hindi natin maiwasan. Si Roque, susunod ba sa yapak ni Tevez? Secretary Teodoro also meeting with his foreign counterparts at the Shangri-La Dialogue. He agreed with Japan's defense chief, Gen Nakatani, on the need to expand cooperation in defense equipment production and continue dialogue to maintain peace in the region. Teodoro, meanwhile, praised Ukraine's resilience amid Russia's invasion during a meeting with Kiev's defense minister. As first meeting with the top Dutch defense official, Secretary Teodoro said the Philippines is keen on learning from the Netherlands' best practices in defense governance. Mga kababayan, alam niyo bang habang abala ang lahat sa mga nangyayaring isyu sa loob ng bansa, tahimik pero malalim na binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang napakalakas na ugnayan, hindi sa Amerika, hindi sa China, kundi sa The Netherlands. Pero teka, bakit The Netherlands? At bakit sa lahat ng bansa, sa lugar pa kung saan nakatayo ang ICC, ang International Criminal Court, tila mas lalong tumitibay ang koneksyon? Well, huwag kang bibitaw dahil sa bandang dulo ng video na ito, baka makita mo ang koneksyon na hindi mo inaasahan na baka maging game changer sa politika ng bansa. Mula pa noong 1951, matatag na ang diplomatic ties ng Pilipinas sa The Netherlands. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ibang klaseng sigla ang nararamdaman. Hindi mo mararamdaman sa headline, pero alam mo bang sa unang quarter ng 2024, ang The Netherlands ang may pinakamalaking equity investment sa buong Pilipinas, 68% ng kabuang foreign direct investment. At noong quarter 4 ng 2023, halos 345.76 bilyon pesos o halos quarter trilyong piso ang pinasok nilang pera sa bansa. Ang tanong, bakit? Pwedeng sabihin nating normal lang yan, pero hindi. Kasi ang The Netherlands, hindi lang basta-basta. Ito ang tahanan ng pinakamalaking port sa Europa at higit sa lahat, tahanan ng International Criminal Court. O diba, interesting? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Habang lumalalim ang ekonomikong ugnayan, may parallel scene na nangyari sa Southeast Asia. Naalala nyo si Kong Arnie Tevez, nagtago sa Timor-Leste. At dahil malalim ang relasyon ng Pilipinas sa bansang iyon, nahuli. Therefore, kapag sinasabi nating si Roque, isa rin na tinuturing na may warrant of arrest sa ating bansa at naghahanap ng asylum sa The Netherlands, tila malabo na aprobahan ito ng The Netherlands dahil sa malalim na koneksyon ng Pilipinas sa bansang ito. At kung ating titingnan, hindi lang ekonomiya ang usapan, pati depensa. Kamakailan lang sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ang Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Gilbert Teodoro ay nakipagpulong sa mga defense ministers ng Japan, Ukraine at The Netherlands. Pag-uusap tungkol sa joint military exercises, defense equipment at disaster response cooperation. Isipin mo ito, habang lumalalim ang relasyon natin sa bansang posibleng mag-host ng mga international legal inquiries, lumalalim din ang pagsasanay at military sharing natin sa kanila. Therefore, hindi lang ito tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa estratehiya, sa diplomasya at sa posibilidad. Bakit kaya napakalaki ng interes ng The Netherlands sa Pilipinas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang posibleng role ng
palatandayang ito sa kasaysayan ng politika ng bansa. At kung ang isang dating kongresista na nag-apply ng asylum sa bansang may deep ties sa Pilipinas ay nahuli pa rin, posible rin bang ang sinumang gustong iwasan ng ICC ay hindi ligtas kahit sa mismong bansang iyon? Isa lang ang malinaw, ang laro ay hindi na basta lokal, ang galawan ay global. At sa gitna ng lahat ng ito, si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik pero agresibong binubuo ang ugnayan kung saan pwede siyang maging malakas o mailagay sa spotlight. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan po mga kababayan yung ating narinig mula po rito kay sa iyong araw. At ang laki pala ng naging investment ng Netherlands po dito sa ating bansa. Tahimik lang hindi po na ibabalita gaano ng mga mainstream media. Pero may balita man siguro, hindi naman na ganun kaingay maraming hindi nakakaalam. Yan, hanggang dyan po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi, at bala na po kayo mag-comment dyan. At muli po, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, sa ating buhay, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.